Yan, narinig na bunso? Opo, opo. Yan. Amen, Clear na. praise God. Ah, una-una, yung magiging topic natin ngayon ay about parang ano 'to, series 'to nung mga nakaraang mga lessons na about deadly sins. Yung ating ano yung mga ano, yung mga nai-preach ni Bro Nico at saka si kapatid Ana. Bali ito ay inugnay ko yung ano yung procrastination. Ito po yung magiging topic natin sa gabing ito. Yan po. Ah, Samahan niyo po ako'y manalangin. Lord God, Ama naming dakila na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa paggabay mo, Panginoon, sa akin, Panginoon, sa pagbulay-bulay ko, Panginoon, ng iyong salita, sa pag-aaral ko, pagsaliksik ko, Panginoon, about sa topic na procrastination, Lord God. Lord, samahan mo rin po ako, Panginoon, sa aking pagbabahagi, Panginoon, ng iyong salita. Pakalinisin mo po, Panginoon, ang aking sarili, ang aking puso, Lord God, na maging karapat-dapat ako, Panginoon, na maghayag at magbahagi, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, about sa procrastination, Panginoon, kung gaano ito ka, ka mapanganib bilang isang Kristiyano, yung namuhay ng ganitong mga ano yung about procrastination, Panginoon, sa aming buhay at kung gaano ito na kahalaga sa lang uh, tagasunod kayo, Lord God. Lord, bigyan niyo po ako, Panginoon, ng karunungan at saka kalakasan, Panginoon, na tanging nanggagaling lamang sa Panginoon. At we open po, Panginoon, sa aming puso, sa mind, na nawa, Panginoon, ang reason na ito, Lord God, ay tumimo sa bawat nakikinig at magamit namin bilang sandata sa aming paglakbay sa mundong ibabaw na ito, Lord God, na uh, uh, ikaw lamang, Panginoon, yung maparangalan at mailuwalhati, Panginoon, sa aming gawain, Lord God, sa aming mga buhay. Ako ito, Panginoon, ay samot dalangin ko sa pangalan ng Paiso Kristo at sa gabay ng Holy Spirit. Amen. Ayan po. Nasabi Amen. dito na what is procrastination? Sinasabi ng ano, procrastination is the act of willfully delaying the doing of something that should be done. Ito yung mga kaugalian natin na lagi lang natin idinidili yung mga ating gawain. Nasabi na and some people is habitually way of handling any task. Ito ay nagiging habit na ng mga ng ibang tao. Pero sinasabi ng ng Bible, while the word itself is not found in the Bible, we can find some principle to help guide us. Ito ay, ang procrastination na words ay wala yan sa Biblia. Pero ito ay kaugnay dahil sa ang procrastination ay naroon yung laziness, yung pagiging katamaran. Kaya nagkakaroon ng kasalanan kasi hindi inaano ng Panginoong Kristo na ang bawat Kristiyano ay tamad. Ang bawat tao na sa Kanya ay tamad. Kaya sinasabi dito na sometimes procrastination is a result of laziness. Yan. Talagang yan ang kadahilanan. Bakit ang procrastinations ay uh, ang ugat niya ay yung ating pagiging tamad. Kaya kung sino man po yung
sa atin ang yung ganitong mga kaugalian ay talagang inaano ng Panginoon na yung laziness. Sinasabi ng ng Bible na sinasabi ng Bible, man hard work and industry. Kailangan tayo ay maging hard work, maging hard work tayo, yung maging productivity tayo bilang isang Kristiyano. Marami pang mga kaanuhan yung procrastination ay sinasabi na procrastination is to be slow or late about doing something that should be done. Ito yung mga pag-i-slow natin, pag-i-slow natin sa ating mga task, sa ating mga trabaho. Ito yung pag-i-slow natin sa ating mga trabaho na sa halip na matatapos natin, pinapaliban pa natin. Ito yung sinasabi na procrastination is delaying doing something until a little times because you do not want to do it. Kaya yan, imbis na matatapos na kaagad natin yung ating gawain, ay talagang naroon talaga ang ugali, kung sino man ang ugali natin, na mayroon tayong ganito, na yung ididili pa natin yung why? Because you have lazy. Dahil sa katamaran. Yun nga yun ang sinasabi ng Bible na ang procrastination ay hindi naman talaga nasa Bible. Pero dahil sa laziness, naging katamaran ay naroon na yung ng naano sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Procrastination is delaying or postpone something. Yan, may mga gawain tayo na ipupospone natin. Ngayon, gagawin ko. Kailangan ko magawa ko yung lessons ko. Kailangan ko maglinis ng kwarto ko. Kailangan ko maglaba ngayon. Pero dahil sa katamaran mo, pinagliliban mo yan. Hanggang okay, bukas na lang. O kaya sa sunod na lang na araw o maya ilang minuto na sa kung anong oras. Dahil sa katamaran, naroon, dinidili mo lagi ang procrastination is the actions of delaying the postponing of something. Isang action natin yun. Action. Isang individually. Action niya. The words has origin from the Latin words of procrastination is pro. The meaning is toward. Procrastination is a meaning of tomorrow. Kaya naging siya na procrastination. Towards and tomorrow. Nasabi na dito, procrastination, ito yung mga taong may ugaling mamaya na habit. Pero ay lagi natin na rin na yung mamaya na habit. Yan yung sinasabi. Mayroon apat na cause ng procrastination. Ngayon, ano ba ang sinasabing procrastination? Ang sinasabing procrastination is pagpapaliban, pagkaabala, pagkaantala, pagpapabukas-bukas, pagpapaliban-liban. Yan ang ibig sabihin ng procrastination. Procrastination is actions of delaying, postponing the something to slow or late or doing something what should be done. To delay something until a later time because you do not want to do it. Yan. Imbis na mayroon tayo na halimbawa, binigyan tayo ng topic ng ating taga-schedule. May range na
1 month, ginawa mo na lang in a short time. Topic. Yun ang dahil sa procrastination. Because you are lazy or etc. Nasabi na ang procrastination ay may 4 na type. Main types of procrastination. Una, the performance who say, I work well under pressure. Yan ang unang procrastination. The procrastination is a force of themselves to focus by thinking them times we have to tackle a task. The real reason is behind this is a perfectionist. Yan yung mga kasamahan natin na o kaya yung tayo may mga pag-uugali tayo na yung sinasabing thinking is yung lumiliit na yung yung range ng time natin dahil sa ganitong ugali, dahil ito yung isang type na procrastination. Yung sa halip na mayroon tayong range na medyo mahaba na time, dahil sa hindi natin ginagawa, ito yung nagkakaroon na ng palit yung time mo hanggang sa naroon na hindi na magkakaroon ng magandang yung mo. Sinasabi dito, lumiliit o kaya pag-urong ng oras mo. Perfectionist is pagiging perfecto. Yun. Karamihan sa atin ay saka lang, okay lang. Ano ko naman yun kayang-kaya ko yun. Yung talagang i-admit mo sa sarili mo yung kaya ko to. Wala yan. Parang inaano mo sa sarili mo dahil sa madali lang yan. Dahil sa yung nagiging mo sa sarili mo na yung believe ka masyado sa sarili mo na di mo na. Then sa pangalawa is the self of deprecator who say, I am so lazy right now. Ito ay isa ring itong type ng procrastination na ugali natin na tinatamad ako matulog na lang, buti pa matulog na lang. Yan, dahil sa tinatamad tayo. They tend to blame inactively admit they are tired. Ito yung mga ito yung dahil sa katamaran natin. So when do not something, they are extra hard on themselves. Yung nagkakawala tayo ng effort sa ating Tapos ang mangyayari nito, dahil kung hindi natin nagawa yung hindi natin nagawa yung task, hindi natin nagawa yung assignment sa atin o kaya yung pinapagawa sa atin, magkakaroon ng posibilidad na tayo ay sisihin ang hindi ng pagkilos dahil sa katamaran at sa katigasan ng ulo natin. Ito po yung iaano sa atin na dahil sa hindi natin ginawa, hindi natin nagawa yung ito na yung may natin, may posibilidad na tayo ay masisi. Ikaw talaga kapatid, ikaw naka-schedule, di mo na gawa ngayon, di ka nakapag-share. Dahil ando na nga dahil sa katigasan din ng ulo natin na nandoon nang ibabaw sa atin yung katamaran. Kaya procrastination sinasabi wala sa Bible dahil sa list ay napaano yung ng Panginoon. Okay. Go back to number 3. The overbooker who say I'm so busy. Ito ay isa ring ng ating pagkatao, yung dahilan natin bakit tayo ay sinasabi natin mga dahilan na busy ako kapatid.
pasensya na. Yan. Busy talaga. When the busyness comes up as a excuse for not doing something. Kaya nagkakaroon tayo ng excuses na busy. Although talagang may mga time talaga dahil nandito tayo sa abroad, dahil sa trabaho, may mga time talaga na ano na talagang hindi man natin masabi na kung totoo na. Pero kung nandoon talaga yung ano, kung nandoon talaga yung sabi pa nga mas kinalulugdan ng Panginoon yung mga time na hindi tayo inaasahan na nandoon tayo. Yun ang mga kaya ang ano dito sa yung business ay yung magkaroon tayo ng time schedule sa ating mga halimbawa sa araw na ito yung magkaroon ka ng calendar sa sa schedule natin sa yung magkaroon tayo. Kaya ito yung para natin may arrange natin yung time natin sa buong araw. Kaya nasabi dito yung busyness sa isang nagiging excuses na nagiging sanhi ng procrastination ng isang tao. Number 4, the novelty seeking who say I just hard to best ideal. Sit as a perfect plan or ideal. Ito yung mga ugali natin na mayroon tayong mga idea sa na binibigyan tayo ng proyekto, ng schedule. Talagang nagkakaroon tayo ng waste ng ating time dahil sa ang result ng ating ay hindi nagiging accurate, hindi nagiging tama yung natin. Ngayon, paano naman natin maiuugnay ang procrastination as being like Christian? Yun ang pinaka natin na ang naiuna na explain ko ay tungkol sa pagkatao natin. Ngayon, ang isusunod ko na ay kung paano natin maiuugnay ang procrastination as being Christian. With me, God, you and God. Na sinasabi dito, nasabi dito na sometimes procrastination is a result of laziness. The Bible is recommended hard work and industry. Yan. Sinasabi ng Bible na maging hardworking. Bilang isang Christian, tayo ay maging hardworking. Maging industry tayo. Yung productivity tayo. Sinasabi dito. Tunghayan natin yung Proverbs chapter 12 verse 24. Sinasabi ng Proverbs chapter 12 verse 24, ang kamay ng masipag ay magpupuno, ngunit ang tamad ay maglalagay sa paggatag. Yan ang sinasabi dito na kung tayo ay masipag, pero anong sinasabing paggatag? Ang paggatag ay sinasabing alipin. Ito yung pagiging pagiging alipin ay ang tamad ay talagang maano ka lang sa magiging alipin ka talaga ng katamaran.
Sa Proverbs 13:4, sinasabi dito, ang tamad ay nagnanasa at walang anumang, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Amen. Kasi kung tayo ay productivity bilang isang Kristiyano, kung tayo ay masipag bilang isang Kristiyano, tayo ay laging ah, sinasabi pa nga ng na bulay-bulayin ng salita araw at gabi. Mag-meditate tayo, mag-devotion. Pero kung yung mga ano na yun, yung mga task na yun ng Panginoon sa atin, kung hindi natin yan hindi natin nauubi sa ating sarili, ay paano tayo mag-grow? Kung may mga gathering tulad nito, mga pag-aaral, mga Bible study, kung hindi tayo makikinig, paano tayo mag-grow? Kung lahat ng mga gatherings spiritually na kumano sa ating mga buhay ay hindi tayo magiging productivity. Yung sinasabi nga dito na the Bible is commanded hard work and industry. Kailangan maging productivity tayo bilang isang Kristiyano. Yan po. The Christian should be supremely motivated to the diligence in his work since he is ultimately serving the Lord. Sinasabi dito na ang Kristiyano ay dapat na higit na maganyak ng maging masipag sa kanyang mga gawain sapagkat sa huli na naglilingkod tayo sa Panginoon. Kailangan tayo maging masipag. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Bilang isang Kristiyano, kung paano natin maiugnay ang ating sarili. Paano natin maiugnay ang ating sarili sa Panginoon para natin malabanan ang procrastination sa ating buhay. Basahin natin pasuyo ng Proverbs chapter 15:19 at saka Proverbs 18:9. 15? Anong verse po yan? Opo. Proverbs 15:9. Sige, ito na lang. Sige. Proverbs 15:19 at saka Proverbs 18:9. 15:19 muna. Sabi po dito Proverbs sa 15:9. Kawikaan chapter 15 verse 19, ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Amen. Yung isa, Kuya Bati, Proverbs. Ha? Diba dalawa yun? Yung isa Proverbs Yung isa 18:9. 18:9. Amen. Sabi sa 18:9, nakita ay ikaw na bro. Ngayon po sabi po sa 18:9, he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Yan po, paki-translate na lang atin nila sa Tagalog. Sige po. Okay po. Sabi po dito sa verse 9, ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanira. Amen. Amen. Yan. Sinasabi sa Proverbs 15 na ang Proverbs 15:19 na sinasabi na ang tamad ay gaya ng bakuran ng mga dawag, ngunit ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang lansangan. Yan. Kaya nasabi dito na yung tayo ay pagiging Kristiyano natin ay maglingkod tayo sa Panginoon na yan. Sa 18,
89 dito. Siya mang walang bahala sa kaniyang gawain, kapatid siya ng maninira. Ayan. Ito ah, yung pagiging ugali natin, mga kapatid, na ah, sa sa halip na mapalago natin yung ano, ay naroon yung ugali na ah, na yung iaano natin yung ating kapwa. Ito yung kailangan maglingkod tayo na yung para maging ano tayo, maging productivity. Hindi yung maging yung mag-down tayo. Ang gusto ng Panginoon yung i-up natin yung ating sarili para sa Kanya. Yung maging ano tayo, yung mag-improve tayo sa ating pananampalataya. Ma, may angat din natin ang ating mga kapwa. Nasabi pa nga dito sa ano, na whatever you do, work it will or your heart. Work at it with all your heart. Kailangan tayo ay magtrabaho tayo na yung ayon sa ating kalooban. Yung as working for His Lord. Gawin natin yung kung ano yung dito yung sample yan natin trabaho. Meron tayo mga trabaho binibigay sa atin sa company na naroon mayroon talaga mga kasama tayo na may katamaran, sabihin natin. Once na hindi natin magustuhan yung ating kasamahan na ganun yung ano, talagang naroon yung ano natin na yung magre-react yung flesh natin, yung sarili natin, magre-react na. Talaga naman kasi kapatid, talagang iniwan na naman yung pisto na madungis. Yung hindi ka, yung not arranged sa ano. Tapos, iniwanan naman ako ng mga kalat. Kaya, once na naroon yung heart natin, ito yung na-change sa akin. Ito yung na-change sa akin na nung hindi pa ako nag-ano ng Christian, ay naroon talaga, nagre-react talaga ako. Nagre-react talaga ako sa ano, sa kapalitan ko. Ito yung nag-ano sa akin. Kaya, nung naging Christian ako, ito naman yung ipinalit na sa akin na prinsipyo sa sarili ko, yung prinsipyo na okay, hayaan mo na yan, tatambaho ako para sa glory sa Panginoon. Magtatrabaho ako na gagawin ko yung trabaho ko to glorify God. Magtatrabaho ako, i-offer ko yung work ko to sa Panginoon, sa pamilya ko. Yun ang naging instinct. Yun ang naging fruit na anong sinasabi sa Colossians chapter 3 verse 23. Ano mang iyong ginagawa ay iyong gagawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Kaya kung ano yung ating mga gagawin, kung ano yung ating mga gawain, for example, sa ministry, naroon na yung ano, lalo na pag sa church, naroon na yung nagkakagulangan ng gawain, lalo na sa kusina, lalo na yung pinaka mababa na
larangan ng ano sa ministry, halimbawa yung housekeeping ministry. Naroon na, naroon na yung uh, yung talagang hayaan na lang yan kung sino na lang talaga yung naka-assign dyan. Tapos yung ibang membro, wala nang concern sa ano, basta na lang. Basta, inisip na lang na may nakatuka dyan, may naka-assign dyan. Kaya yan ang ano, yan bilang isang Kristiyano ay kailangan naroon yung ano natin yung yung support natin sa ministry, o support natin. Well, bilang isang Kristiyano ay naroon na yung ano, yung hangarin natin sa ating sarili na huwag natin isipin yung ano yung mai tutulong sa iyo ng ng ministry. Ang isipin natin ay kung ano yung maipo-contribute natin para sa ministry, para sa Panginoon, para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya ito yung sinasabi dito sa Colossians chapter 3 verse 23 na do it our work. Gawin natin ating trabaho na may kaluguran sa Panginoon, na offer natin ang ating trabaho sa Panginoon. Maging ito man po ay sa ating trabaho sa company, kung saan tayo nakabilong, maging ito man po ay sa larangan ng gawain sa Panginoon, sa ministry. Ayan po. Tayo po ay dumako sa procrastinate, may isasag-ugnay natin sa ating kapwa. Paano naman natin may isasaugnay? Kung paano natin yung sinasabi ng Panginoong sa Kristo. Jesus taught that reconciling. Kaya may iugnay natin ang ating sarili sa ating kapwa sa pamamagitan ng reconciling. Ano yung sinasabi ng reconciling? Pagkakasunduin, magkakasundo at nagkakasundo. Yun po ang sinasabi ng Panginoon na bilang isang Kristiyano ay kailangan natin na yung mga ganito natin. Ano natin yung ating sarili, i-align natin ating sarili na yung pagkakasunduin, yung makapagpasundo at magkakasundo at nagkakasundo. Basahin natin basahin mo yung Mateo chapter 5 23 to 24. Ano po? Mateo chapter 24? Ikaw muna bro, sa English. Hindi ko siya makita. Okay. Matthew 5, ano pong verse? 23 to 24. 23 to 24. Okay po, sabi po dito sa 23 to 24. But the answer heard not a word. And his disciple came and caught him, saying, Send her away from the crowd after us. 24. But answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Amen po. Ayan po ating naging. Sa Tagalog po, sabi po dito sa verse 23 hanggang 24, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa pagbasa. Yan, sinasabi ng salita ng Panginoon ay
makipagkasundo tayo sa ano, sa ating kapwa. Reconcile ang inuutos sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang manggagawa ng ubasan ng ating Panginoon sa Kristo ay naroon. Inikayat niya ang bawat isa ng mga Kristiyano ay magkaroon ng pagkakasundo sa ministry, sa gawain, Mm. sa Oh, layunin, sa pananampalataya. kain ako pansit. Yan po yung ano, yan po yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Subalit sinasabi naman sa Ephesians 6, kayo magagalit at huwag magkakasala, huwag lumubog ang araw sa iyong galit. Yan. Ito yung sinasabi ng Panginoon Kristo sa atin na yung magalit tayo na hindi tayo nagkakasala. Yung naroon yung pag-comfort natin na ating kapwa na sa tamang pamamaraan na hindi natin sila ma-open, yung hindi natin ma-open yung ating kapwa, yung maihahayag natin yung ating ano na yung mai-emphasize natin, yung maipapadama din natin yung 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 biyaya ng habag ng Panginoon, yung ibinigay niya sa atin, yung pag-ibig, yung maiano natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng kung tayo ay ano. At sinasabi sa atin na huwag nating hayaang lumubog ang araw sa iyong galit na naroon pa yung sama ng loob natin sa ating kapwa. Yun po ang ano. Kailangan nasabi dito na ang reconciling ay ano natin yung ano, yung pagkakasunduin natin at yung mapagkakasundo at magkakasundo at nagkakasundo. Yun po. Ngayon, Christian procrastinate. Ako naman po tayo sa Christian procrastinate with a sharing of gospel. It will cost, said Jesus, kung paano naman po natin, yung iugnay natin ang ating sarili sa bilang isang yung kung paano natin may ano yung sharing of gospel. Kasi isa ring cause ng procrastination na yung delaying. Yan, kung ating ano yung delaying at saka yung laziness, yung lazy. Paano natin mai-share yung gospel? Kung yung delaying. Kaya nga na ano dito yung ano. Kaya nga naisama sa ano sa yung pagkus hindi na ano yung procrastination but kaugnay dito yung ano yung laziness. Yung procrastination yung meaning ay yung pagiging delaying. Kaya sinasabi dito sa ating pag-sharing ng gospel, kailan pa tayo bilang isang Kristiyano? Kailan pa natin i-desire sa ating puso, sa ating sarili? Kailan pa natin i-desire sa ating sarili yung matuto tayo, yung mag-aral tayo, yung isabuhay natin. Yun ang inaano dito ng Panginoon sa Kristo na sinasabi dito ng ating Panginoon na wala dapat bilang isang Kristiyano wala dapat tayong sayangin na oras. Dahil kasi yung nag-start na mag-ministry ang ating Panginoon sa Kristo ng 3 taon mahigit na ministry yung nandito sa lupa, talaga walang sinayang siya sa Kristo na yung sharing na ng gospel, yung word of God na galing sa Ama na
pamamagitan niya ay inano niya sa atin, pinangaral niya ang mabuting balita. Kaya bilang isang Kristiyano ay ito pinapanyayahan tayo na wala tayong dapat sayangin na oras. Some people upon hearing Gospels is knowing their spiritual need, delaying in making response. Yan. Karamihan kasi ng yung naririnig na natin, pero yung response natin ay delay. Nakikinig tayo sa bawat hearings. Nakikinig tayo sa bawat Bible study. Pero yung response ng ating yung ano pa tawag doon, yung application yung buhay ay delay. Kaya sinasabi dito, basahin mo nga bunso yung Luke chapter 14 verse 21. Luke 14 21. Nakita mo na, bro? Wala kang busis. Walang Wala kang boses. busis. 14:21 po Sa yun. Luke 14:21. So that the servant come and showed his lord this thing. Then the master of the house, being angered, said to his servant, go out quickly into the streets and lane of the city, and bring in hither the poor, and the lame, and the fat, and the blind. Amen po. Amen po, sabi po sa Tagalog, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lasangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, at mga pilay. Amen. Amen. Kung ating mapapansin dito sa sa salita ay may sinasabi itong quickly at saka yung sa Tagalog naman yung madali. Umaroon ka kang madali sa mga lansangan. Yung inuutosan tayo, yung maging tayo, yung wala tayong sasayangin na oras. Wala tayong sasayangin na oras, yung sa pamamagitan ng ng ating pag-aano ng gospel ng ay wala tayong sayangin may pahayag natin yung kadakilahan ng ating Panginoon Kristo, yung kabutihan ng ating Panginoon Kristo. Kung ano yung kayang gawin ng ating Panginoon Kristo sa buhay natin. Kung anong kayang gawin ng Panginoon Kristo, ng ating Panginoon sa ating mga sakit, physically, emotionally, spiritually. Ito yung ninanais ng Panginoon Kristo na wala tayong sayangin. Wala tayong sayangin na mga oras bilang isang Kristiyano. Kasi sinasabi dito na ang ganitong ay this is very most type of procrastination is shortly, as we do not know what will happen tomorrow. Kung ating na yung interesting response ay yung aplikasyon natin ay ito yung nagiging yung naugnay yung natin sa nagiging dangerous tayo na yung
isinasadlak lang natin yung ating ano, dahil nakarapanlig na tayo ng Word of God Pero walang response yung aplikasyon sa ating buhay. Amen. Kaya ito yung sinasabi, basahin nga natin yung James chapter 4 verse 13 to 14. James chapter 4, 13 to 14. Opo. Amen. Ito pong sabi ng James chapter 4, 13 to 14. Go to, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get again whatever whether supporting whether ye know that what shall be on the morrow, for what is your life, is even the bar pure that apparently for the little time and and then vanisheth away. Amen po. Amen. Yung sabi sa sa Tagalog, magsiparito ngayon kayo magsipagsabi, ngayon o bukas ay magsiparoon kami. Nang gayoy bayan at titira kami doon 1 taon at mangangalakal kami at magtutubo. 14, kayo ngay hindi na kakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Singaw na sa ay lumitaw at pagkalakay mapapawi. Yan. Ito yung na hindi natin ah hindi yung ito yung mga tao na yung hindi iniisip yung example yung magkaroon man lang tayo ng goal sa ating sarili. Ano po ba yung ano po ba yung goal ko bilang isang Kristiyano? Ano po ba talaga yung goal? Bakit ako nandito sa gawain? Yung magkaroon ka ng goal yung magkaroon ka ng desire, yung nanaisin mo sa sarili mo na Lord, tulungan mo ako sa pamamagitan ng habag at biyaya na maligtas ako sa naglalawang apoy ng asopre. Yung ganun na, yung magkaroon tayo ng goal sa ating sarili. Yung isipin natin yung ito yung sinasabi na what will happen tomorrow ng ating buhay, ng ating sarili. Nanaisin natin na makapiling natin ating Panginoon Kristo, ano yung mga dapat natin gawin bilang isang Kristiyano. Ito yung nais ng Panginoon. Ito yung nais ng Panginoon. Amen. Amen. But encourage one another a daily long as a called today, so that none of yours may be hard by sins. Kailangan na ito yung in-encourage sa atin na encourage sa bawat isa araw-araw. Ito yung dapat na encourage natin sa ating buhay ng araw-araw na mapanatili sa ating buhay ang Panginoon Kristo. Mapanatili sa ating puso at isip. Sa puso at isip. Sa pamamagitan ng kanyang habag at biyaya. Sa ating mga prayer na tayo pagkalooban ng guidance ng Holy Spirit na naroon palagi yung patnubay. Naroon lagi sa puso natin yung conviction at na makaka-encounter tayo ng mga temptasyon sa ating buhay. Amen.
Dahil sinasabi ng Panginoon Kristo na ang tao, ang bawat isa sa atin ay once na tayo ay mabilong sa procrastination na tayo ay hindi prepared, tayo ay unprepared sa kanyang pagbabalik. Amen. Ito yung ninanais ng Panginoon. Ito yung ninanais ng Panginoon. Yung mensahe ngayon. We must be prepared, every one of us. Bilang isang Kristiyano. Kung ating sinasabi dito na our Lord illustrated the importance of being prepared His coming. Yung sarili natin, yung personal natin. Ano po ba yung mga di ba mayroon tayo Bible? Dahil ang Bible ay naroon yung kanyang mga mensahe para sa atin, yung mga dapat nating gawin bilang isang Kristiyano, naroon lahat yun sa Bible. Naroon sa ating mga pag-aaral. Kung ano yung mga yung nakakalugod sa kanya, yung kalooban niya, naroon. Ito yung mga ninanais niya. Ini-encourage ang bawat isa na maging prepared tayo sa kanyang pagbabalik. Kung ating mababasa yung Luke chapter 12:40. Sinasabi dito sa Luke chapter 12:40, kayo rin naman ay magsihanda sapagkat sa oras ng hindi ninyo isipin ang anak ng tao ay darating. Kaya ito yung sinasabi na, yung second coming ng Panginoon. Yung sinasabi sa Luke na ang Panginoon, Hesus Kristo ay babalik. Paano na kung tayo mga kapatid ay hindi tayo handa? Tayo ay umanaw na sa mundong ito. Kinuha na tayong namatay tayo na naroon tayo sa makasalanang kalikasan. Namumuhay tayo sa makasalanang kalikasan. Paano na yung natin, yung sarili natin? Paano na yung kaluluwa natin? Yung soul natin? It is yun yung i-judgments. Amen. Paano na kung hindi natin maano yung kalooban ng Panginoon sa Kristo sa ating buhay? Mayroon pa isang parable, yung kung ating mababasa ito ay paulit-ulit na natin ito na yung Matthew chapter 25:1-13. Ito yung parable ng yung 10 babae na virgins na yung arrival, yung pagbabalik ng Panginoon Kristo, yung bridegroom sinasabi na naroon yung 5 ay handa, subalit yung 5 ay hindi handa, unprepared. Hindi sila prepared. Subalit sinabihan ng Panginoon Kristo na yung 5 ay tinawag nilang virgin follies. Kaya kung ayaw natin matawag na tayo ay mga foolish na tagasunod bilang isang Kristiyano, ay tayo, prepared natin yung ating sarili sa sikang coming ng ating Panginoon Kristo. Ito po ay yung nangyari ito po ay reason na procrastination, na hindi naging prepared yung 5 bridegroom. Yan lang po mga kapatid, mapagpalang hapon, purihin ang Panginoon sa ating buhay. Samahan niyo po ako yung manalangin. Lord God, Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa
paggabay mo, Lord God, sa pagbabahagi ko, Panginoon, ng iyong salita. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa habag at biyaya, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa buhay ko, Lord God. Maraming karangalan po ito, Lord God, na binigyan mo ako, Panginoon, ng